may palagay po kami na ito ay mababaliwala na lang. Mababaliwala na lang. Mababaliwala na lang. Maliit na bagay na pinipilit ninyong palakihin. Talagang walang kakwenta-kwenta. Ngayon, binanggit niya yung tungkol, wala namang kwenta yung impeachment na yan. Meron din sanang pahayag tungkol doon sa magitan ng manifesto. Palagay po namin, ay baliwala na rin po sapagkat sang-ayon po sa aming tuntunin, meron po kaming 10 araw, 10 session days, para i-consider ito. Eh dahil po siyam na araw na lang po natitira sa amin, may palagay po kami na ito ay mababaliwala na lang. Mababaliwala na lang. Mababaliwala na lang. Bakit mo inuusig ang opisina ng pangalawang Pangulo sa magitan ng confidential fund sapagkat hinahanap mo yung mga resibo na nakapangalan sa mga aliases? Sapagkat ayaw mong tanggapin na isang resibo ay nakapangalan kay Mary Grace Piatos. Ano pa yung isa? Kokoy Villamin. O yung isa kay Kokoy Villamin. Opo. Mga aliases, mga nom de guerre. Si Jose Maria Sison, ano ba yung pangalan, ano ba yung nom de guerre ni Jose Maria Sison dyan? May alias din ba yan? Wala akong... Amado Guerrero. Okay. Opo. Bakit hindi ngayon manduhan o kaya orderin ng leadership ng House of Representatives ang Philippine Statistics Authority? Kung merong birth certificate si Amado Guerrero, kung meron siyang death certificate, kung nag-asawa si Amado Guerrero, sapagkat si Amado Guerrero ay si Jose Maria Sison. Okay. Ay, yung mga NPA, mga aliases ang ginagamit. Totoo naman po yan. So, sapagkat confidential fund, gagamitin para sa pagtatanggol sa ating bansa, mga aliases ang ginagamit para sa ganun maitago, maproteksyonan ang identity ng mga assets ng gobyerno. Bakit pipilitin mong ibulgar yung pangalan ni Mary Grace Piatos? Ano? Alam ko naman, ang Iglesia ni Cristo ay palaging nakapanig lang sa tama. At so, kagaganda ng ating bansa. Lalong-lalo na kung ang ibubunga nito ay yung pagkakaisa. Diba, Jen? Dahil sa aking palagay, ay tama naman siguro yung naging opinion ng ating Pangulo, Jen. At wag na tayong lumayo doon sa kanyang sinabi na walang mangyayari namang mabuti dyan. Diba? At walang ni isang buhay ng isang Pilipino ay hindi naman may improve kapag kaya na ipinagpatuloy nyo pa. For what? Sabi pa niya, di ba? Para saan? Yung tanong na yun ay nakikita niya na... Rhetorical question yun, Kong, ano? Hindi naman siguro kalabisan na kahit naman sabihin nating opinion yun, hindi naman, sabi nga natin, hindi naman galing sa isang karpintero lang. Hindi sa pagmamaliit ng mga kababayan natin, hindi nang galing yun dun sa... Lalong-lalo na hindi galing sa sabungero din, ano? Galing sa isang nagkataon ay pinakamataas na leader ng ating bansa. Opo. Pagkatapos yan ay hindi kakikibo. Parang may ginawang manifesto yata, Jen. Totoo po. Yung manifesto of support, nasabi hawak ko kanina, no ha? Pumunta kasi sila sa Malacanang kahapon. Pero bago nyo lang tanungin itong dala kayo ng manifesto, Kong, isang ano lang, kayo po, sabi nyo nga ay halos 20 taon na po sa Kongreso. Ano bang epekto kapag meron tayong tinatalakay ukol sa impeachment ko? Kasi sabi, di ba, parang nahihinto ang Kongreso, ang Senado. Ano ba nangyayari kapag nagkakaroon po ng impeachment proceedings ukol dito, Kong? Kakain yan ng napakalaking panahon, Jen. Doon lamang sa pagsusuri kung ito ay nasa wastong forma, magdidinggin yan ng Justice Committee. Pagkatapos niyan, ay pagdidibatihin kung may substance o hindi, di ba? May substance o wala. Yan ay gugugol lahat ng panahon. Sa makatid, kung napakaraming importanteng mga panukalang batas na dapat sanang unahin, mabibinbin yung mga yon. Kagaya nung sinasabi ko sa iyo, may 10 panukalang batas ako na inihain simula pa lang ng 19 Congress Gen. Nakikipag-unahan pa ako yung makakuha ka man lang ng isang mababang numero. Pangarap mo na halimbawa, yung 10 bills mo ang number niya ay 50 to 60 halimbawa. Ibig sabihin nun, mati-take up ng mas madali
Kesa sa halimbawa, nagpakahuli-huli ka, ang number mo na ay 1,590 halimbawa, Opo. yung pyesa mo. Di, may malayo na bago ma-take up yung ano mo, yung panukalang batas mo. Kaya nakipag-unahan nga ako eh. Opo. Siguro kung di ako namamali, nasa 100 nung makipag-unahan kami. So halimbawa, meron kang yung number ng bill mo ay 100 hanggang 110. Dahil magkakasunod na ipinail mo yun eh. Opo. Wala man lang na-take up. Siguro merong isang na-take up pero parang pinasadahan lang. Oho. Ngayon, alin ba yung mas importante? Yung bang panukala ko na may baba ang kuryente sa ating bansa, hindi importante. Napakaraming kababayan natin Napaka-importante yan ko. ang Opo. makikinabang dyan. Hindi lang karaniwang mga household yan. Oho. Lalong-lalo na yung mga negosyante na gusto nilang magtayo siguro ng negosyo sa ating bansa. Tumayo ang maraming pagawaan, maraming pabrika, sapagkat pagka bumaba ang kuryente, may inganyo sila dyan ng mga pital. Oho. Dagdagan ang kanilang mga puhunan na dito ilalagak sa ating bansa. Oho. Pagka ganun na nangyari, yung manufacturing sector natin dyan ay sisigla. At para mo nang nakita, talagang pati ekonomiya natin ay yayabong talaga. Bakit hindi, paano mo ngayon pagtatalunan yon? Inuna mo yung impeachment na walang kakwenta-kwenta. Yun ang sabi ng Pangulo. Oho. Maliit na bagay na pinipilit ninyong palakihin. Oho. Ibig sabihin, talagang walang kakwenta-kwenta. Nako. Ginagawa mo lang may kwenta. So, maging sa Senado kung ganyan din po mangyayari kasi sila ang tatay yung senator judges, di po ba? Tama. At hindi naman natin malalaman kung kailan matatapos yun sapagkat depende sa mga ebidensya na kanilang i-analisa, tatanggapin o pagdidibatihan. Ibig sabihin, yung panahon na iukol mo sa maraming problema at ika-re-resolve ng maraming problema ang kinaharap ng ating bansa, mabibimbin at bibigyan mo ng puwang. Iuuna mo pa ito. Ang gusto ko sana sabihin, kung halimbawa gumawa silang manifesto nang galing sila sa Malacanang, sinabi ba na, meron ba silang sinabi tungkol doon sa opinion ng Pangulo? Ito na ko. Tama-tama. Nabanggit niyo po yan. Ito po yung isang deklarasyon ng pagkakaisa, katapatan at panindigan para sa pagtatanggol sa bayan. Oo, Ito pero po yung titulo. nabasa nyo na siguro yung kabuuan yan. Yung kabuuan ko, hinahanap ko po yung punto ninyo at ayun din, actually, kami ni Nelson, yun din ang hinahanap namin kung meron ba silang pinahayag tungkol sa naging statement o opinion ng Pangulo. Sasagutin ko po sa inyo kung wala pong ganon. So, ibig mo sabihin, gumawa silang ng manifesto pagkatapos na ang Pangulo ay magpahayag ng kanyang opinion hinggil sa mga pangyayari na may kinalaman sa impeachment. Opo. So, yung manifesto, wala man lang binanggit tungkol sa naging opinion ng Pangulo na ang lahat ng bagay na nauukol sa impeachment ay hindi makabubuti kahit sa isang buhay ng isang Pilipino. For what? For nothing. Hindi man lang binanggit sa isang sa haba ng manifesto. Wala akong nabasang ganun ko. Ito, may mga binabanggit ito. Alinsunod sa konstitusyon, ipinapahayag namin ng mga sumusunod na prinsipyo at pangako. Una, ipagtatanggol ang Pangulo bilang simbolo ng soberenya ng bansa. Pangalawa, pagtataguyod sa paghahari ng batas at demokratikong pamamahala. Teka, yung muna, ipagtatanggol natin ang Pangulo bilang simbolo o soberenya ng bansa. O paano yung pangalawang Pangulo? Hindi mo ipagtatanggol? Oo nga, no? Dapat ho, Ang kasama pangalawang yun. Pangulo ay isang posisyon na nakalatag sa ating saligang batas. Oho. Ibig mo sabihin, ang igagalang mo lang at susundin ay yung panguluhan, yung Pangulo. Yung pangalawang Pangulo na isinulat ang posisyon sa saligang batas. Ayun ay hindi mo igagalang? Hindi mo ipagtatanggol? Ito ko, may paliwanag Nelson, di ba? Hindi, teka muna, tatanungin mo muna. Tinatanong ko. Yung ba hindi mo igagalang at hindi mo ipagtatanggol? Baka sa paliwanag ko masagot. Ito, babasahin ko lang ko, baka masagot Ang sabi doon sa yung titulo na yon, ito nakapaloob. Ikinakalob ng konstitusyon ang kapangyarihang ehekutibo sa Pangulo at ginagawa siyang sagisag
ng kagustuhan ng taong bayan at ng pagkakaisa ng bansa. Anumang banta laban sa Pangulo ay banta laban sa Republika. Mananatili kaming mapagbantay at matatag sa pagtitiyak ng kanyang kaligtasan at ng katatagan ng kanyang administrasyon. Hindi naman Mukhang wala. pinagbabantaan ng Pangulo dyan eh. Opo. Ang pinagbabantaan, ang pinipilit nilang giyagasin, ano ba yung giyagas? Ginigiyagis. Ginigiyagis. Opo. Ang gusto nilang durugin ay yung opisina ng pangalawang Pangulo. Bakit nilalayo nila ang usapan? Oho. Wala namang problema sa Panguluhan eh. Wala namang problema sa opisina ng Pangulo. Wala namang impeachment sa Pangulo. Tama? Tama po. Oo, wala. Ang impeachment, ang binibira, kumbaga sa bagyo dyan, sa kalamidad, lahat ng bagyo ay nakatutok sa opisina ng pangalawang Pangulo. Ano ang sinabi nila tungkol doon? Sapagkat ang pangalawang Pangulo ay isang posisyon na nakasulat din sa saligang batas. Kung ang saligang batas ay ginagalang ninyo, bakit hindi nyo isali ang pangalawang Pangulo? Mukhang wala dito sa manifesto ko. Kung anong klaseng manifesto yan? Ha? Sabi nga ng mga Amerikano, balone. Baloni. Walang laman, hindi ba? Oho. Ay, tingnan ko. Baka naman sa iba. Ito, tignan natin ko. Ano, ha? Pangalawa daw po, pagtataguyod sa paghahari ng batas at demokratikong pamamahala. Pag-aari ng batas Opo. at demokratikong pamamahala, bakit mo inuusig ang opisina ng pangalawang Pangulo sa magitan ng confidential fund sapagkat hinahanap mo yung mga resibo na nakapangalan sa mga aliases? Sapagkat ayaw mong tanggapin na isang resibo ay nakapangalan kay Mary Grace Piatos. Ano pa yung isa? Kokoy Bilyamin. O yung isa kay Kokoy Bilyamin. Opo. Mga aliases, mga nom de guerre. Si Jose Maria Sison, ano ba yung pangalan, ano ba yung nom de guerre ni Jose Maria Sison dyan? May alias din ba yan? Wala akong... Amado Guerrero. Okay. Opo. Bakit hindi ngayon manduhan o kaya orderin ng leadership ng House of Representatives ang Philippine Statistics Authority? Kung merong birth certificate si Amado Guerrero, kung meron siyang death certificate, Oho. kung nag-asawa si Amado Guerrero, sapagkat si Amado Guerrero ay si Jose Maria Sison. Okay. Oho. Ay, yung mga NPA, mga aliases ang ginagamit. Totoo naman po yan. Oho. So, sapagkat confidential fund, gagamitin para sa pagtatanggol sa ating bansa, mga aliases ang ginagamit para sa ganun maitago, maproteksyonan ang identity ng mga assets ng gobyerno. Bakit pipilitin mong ibulgar yung pangalan ni Mary Grace Piatos? Ano yung nom de guerre ni Congressman Stephen Paduano? Yung luwalhati at ang pagkakaintin... Karapali Luwalhati. Yun, Karapali luwalhati. Bakit hindi natin manduhan ang Philippine Statistics Authority? Itanong po natin kung may birth certificate si Karapali Luwalhati. Kung siya'y nag-asawa. Kung siya'y namatay. Meron kayang maipoproduce na ganitong dokumento ang Philippine Statistics Authority? Baka wala. Wala. Aliases eh. Oho. Ano ang alias ni Marcelo Del Pilar? Marcelo H. Del Pilar. Yeah, Nelson. Marcelo H. Del Pilar. Claridel. Plaridel. Oo nga, Bulacan. Di ba? Sabihin mo sa PSA, mag-produce nga po kayo ng birth certificate ni Plaridel at kung saan napanganak yan at kung yan ay nag-asawa. Kung yan po ay may utang, kung yan po ay mayroong passport at kung yan po ay may record sa bangko at kung yan po ay lahat. Ano ang nom de guerre ni Emilio Aguinaldo, ang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Magdalo. Yan. PSA. Kumuha ka ng birth certificate ni Magdalo. Kung meron siyang passport, Magdalo Group, baka may makuha. kung meron siyang, ano yung TIN? Tax. Tax Identification Number. Opo. Baka panahon nila, sedula pa. Kaso pinunit ka nila tingnan mo nga mo kung meron SSS number si Magdalo. Kung meron siyang GSIS, baka may passport.
Tingnan mo itong... pagkatapos pipilitin, Yoyoy Villamin, Kokoy po. Kokoy Villamin. Yoyoy Villamin po, basketball player po. Alam na po nila na yan ay mga aliases na ginagamit po sa pangalan po ng Intelligence at Confidential Fund sapagkat ito po'y proteksyon para po sa ating bansa at sa lahat ng kanyang mga pinuno, mga opisyales at mga mamamayan na kailangan proteksyonan. Bakit pipilitin po ninyo ngayon na ihayag yung mga assets na tumutulong po sa ating bansa? Yan ba may katwiran yan? Saan papunta yan? O saka ngayon, uusigin ngayon ang opisina ng Pangulo, ng pangalawang Pangulo, sapagkat meron nga problema doon sa mga voucher. Ang totoo niyan hindi ka na kailangan humingi ng resibo . Sa kaya totoo po. lang.